Oras po natin, 11 minuto na makalipas ay ika-9 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan de la Cruz, Ed Javier, Paulo Capino at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning, good morning. Magandang Sabado po na umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session ng DZRH. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito. Halos kumpleto ang barkada. Sa pangunguna po, Justice Secretary Boying Remulla, Senator JB Ejercito, Undersecretary Dodo Dulay, Congressman Jonathan de la Cruz at si paring Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Good morning. Good morning. Morning. Siyempre unang-una papasalamat tayo kay Boss Lakay. Yes, Deo, makalma. Maraming salamat dito sa iyong True Nice. Napakaganda. This is it. Oo, thank you. Ito Thank you. yun. Sana may kaparis pa to. Sana may kaparis. Kasi Boss Deo, ha? pag nilaman mo to, hindi mo na magamit. Wala ka na magamit, di ba? Kaya Tsaka lang, sa sobrang dulas, parang pati langaw dito madudulas. Nakakita yung katawan ni Senator JB. Oh. Pinakita yung katawan ni Senator Yung JB. hubog ng katawan ni Senator JB. Hindi dadapo ang langaw dito. may pagkabot nga sa akin ni Tita Malo kanina nung pininahan ko. Sabi ko parang kukura. Kukurtinahin ang dating. Tama-tama yun kasi we belong. We belong. We belong. Yun. Alam mo ba yun? Alam mo ba yung kwento na yun? Oo. Meron magandang babae na Miss Philippines. Oo. Ganda na suot. Oh. Pagdating sa Sa, isang reception. handaan, Oh. reception, kurtina. Yung mantel, no? Yung mantel ng yun ang kanyang suot. Ganun? Oo, I Oh. belong. Sinagot niya, I belong. I belong. I belong. Kakaiba. Kakaiba. Tapos na ba yung Miss Universe yung sa atin? Hindi pa. Di ba? Si Miss Philippines, di ba? Michelle D. Si Michelle. Nakita ko maganda yung Morena. May Oo. pag-asa pag Morena, malakas ang ano. Ano ba yung anak ni dating binibining? Of course, anak ni Miss Melanie Marquez International. yan. Melanie Marquez. Ay, yun. Marquez, no? Melanie. Pero yung isang problema, yung Miss doon sa Batangas, di pa nahanap hanggang ngayon. Oo, nawala. yung Naman, beauty no? queen. Yung beauty queen. Ano yan eh? Ano ba ang kwento ron? Actually, marami na kaming leads dyan. Maraming leads. Alam na namin kung Nasaan siya? sino ang main suspect. Di ba police daw yung huling kasama Dating chief ba? of police. Dating chief of police. No, mabigat. Mabigat. Mabigat yun. Bay, sana naman dahil... Ano na siya? Held na siya eh. Hawak na siya ng batas. Kaya lang yung tao hinahanap. Hindi pa makita. Ako, yun ang pinakamahirap eh. Di ba? Kasi para sa pamilya, hinahanap walang closure. Oo. Hindi mo maintindihan kung ano ang nangyari eh. Di ba? Pero sana naman sa tulong po ng ating kapulisan, DOJ, di ba, mahanap yung, ano pangalan nun? Miss Batangas ba? Camilon. Camilon. Pero binabati muna natin yung joint ng... ano ba yun? Task force ba yun? Secretary? Yung DOJ tsaka yung Presidential... PAOK. Anti-organized crime. Anti-organized crime sa pagkaka-raid nyo doon sa Pasay. Pasay, kayo ba nag-raid doon? Sa Pasay, di ba? Medyo mukhang maganda-ganda pagkakahuli nyo. Maraming na-discover nung ni-raid eh. Di ba? Meron pang aquarium eh. Ibang klase. Malaki yung aquarium na yun, tsaka ang daming kwarto. Daming kwarto. May nakita pa akong kwarto na parang may posas ba o ganon. Ay, anti-bautista yun. Hindi, yung tawag nila doon, may tinatawag sila torture room. Torture chamber. Ano yung torture chamber? Wala. Kasi ibang kultura sila eh. Ang China, hindi naman democracy yan. Kaya ang pag-intindi nila sa karapatan ng tao, iba talaga. Oo. Walang karapatan ng tao dyan. Doon nyo gawin sa inyo. Wag nyong I-import dito. Huwag niyo import dito. Di ba? Pero mukhang yung PAGCOR daw, may balita ko. Oo. Ay tumitira na nung nire-raid na yung mga Sarili nila. Diba? Pero ang hindi ko maintindihan, mukhang parang walang coordination yung PAGCOR. Diba? Mukhang solo katawan nila ang kasi sila ang regulatory office, dapat hindi sila nag-raid doon, dapat iba. Oo. May problema talaga yung PAGCOR, ano ha? Una sila yung operator, sila din ang regulator. Yun Sen JV,
Sec Boying, paano ba yun? Hindi, yung regulator part kasi dapat pinauubayan na sa iba para may balance, para may check and balance. Oo. Tapos yung palagi naman natin sinasabi rito, di ba, na mamalat na nga kami rito sa kasasabi. Kung alam nyo naman, identified ninyo yung illegal na mga pogong yan, bakit hindi nyo i-coordinate sa kay Secretary Ivan Uy ng DICT o kaya sa NTC? Ang dali-dali naman i-identify kung ano saan dumadaan yan, tapos i-block nyo lahat ng pumupunta dyan. Tapos! Hindi ba? Hindi nyo na kailangan man-read eh. Hindi ba? Kasi wala na pag merong mga tao, lalo-lalo na yung mga kabataan. Ako, issue ko dyan sa mga pogong yan, yung mga kabataan eh. Yung lalo na yung illegal. Kasi kahit sino nakakapasok eh. Di ba? Kaya kung yan, ibablock. Katulad nga nung mga ginagawa ng mga pinupuntahan ni Yusek Dodo. Ha? Di ba? Yung mga porn sites na pag pindot mo, this is blocked by the National Telecommunication. Na-block ba? Parang ganun eh. Kaya ba i-block yun? Kaya bang i-block yun? Kaya. Pero may mga iba-iba kasi ang nangyayari. Pero hindi ko maintindihan dito sa PAGCOR talaga. Di ba? Bakit yung mga dito sa mga karapit na lugar namin, ang dali-dali yung isara. Di ba? Pero yung madaling gawin coordinate kayo sa NTC, itong site na to, di ba? Ito po ay illegal pogo. Kasi sila naman na nagbibigay ng lisensya niyan, SEC, di ba? Di kung Sila regulator. Sila regulator. Di alam ninyo kung sino yung illegal. Di manong itawag ninyo doon sa NTC. NTC, pwede ba ito, paki-block nyo lahat ng pumupunta rito kasi ito illegal. Ang isang kasi dyan yung regulatory framework, hindi nila masyadong na-work out na mabuti. Hindi ba? Iyan lang naman. Kaibigan naman natin si Ginoong Al, thank you Nag-evolve kasi ang role ng PAGCOR. Nagbago kasi nung pumasok ang offshore gaming. Offshore gaming industry o Pogo. Mga Pogo. Kasi dyan, nag-evolve lalo yung offshore gaming. Nung umpisa, ayos pa eh. Kasi talaga meron silang site tools, meron silang permits. Tsaka nakaka-operate talaga sila sa China. Ngayon, ang China, nung pandemic, naghigpit. Kaya nawala na sila ng access sa China market, sa offshore gaming. Karamihan sa kanila. Kaya yan ang problema ngayon. Many of them are now into scams. Yan ang problema na hinaharap natin ngayon. Kaya nakita mo na, hindi lang illegal yung ginawa nyo. Ginawa nyo pa, sauna bat yung mga pogo nyo. Di ba? Nilagyan nila nung mga babae yata yun eh. Di ba? Tapos, ganun ba yun? May Ano ba aquarium. ito ganun? Di ko alam yun. Ano ba yan? May aquarium, may aquarium. May aquarium, tapos may mga action room. Ganun? May wing building. ang nagkwekwento nun eh. Pero Parang hilig mo dati yun eh. Di ba ano? Silip. Di ba may picture ka nito? Ito nakakumot na. nakakumot lang. Tapos, nasa may puwet, may nakadikit na number. Pero hindi ko maintindihan. Pero alam mo, ang kagaya niyan, ano nila yan? Binigyan nila ng lisensya yan. In other words, hindi na mo monitor kung ganon. Dapat minomonitor mo yan. Kung binigyan mo ng lisensya, binigyan mo ng lisensya, tapos hulihin mo rin. Bakit mo binigyan ng lisensya in the first place? Saka dapat makontento ka na. Sakita natin sa casino. Oo naman. Kung ganon, siguro we have to start looking at it again. Oo, di ba? Yung kasi, sometimes we get to a greedy face. Pero kung isipin mo, yung kita ng casino, malaking bagay na yan sa ating ekonomiya. Tama na. Tama na yun. Huwag na nating isagad pa kung hindi na legal ang ginagawa. Kasi ngayon, mukhang doon na papunta lahat. Oo, di ba? So sana PAGCOR, yung kaibigan natin si Mr. Al, thank you. Di ba? Makakita ng magandang solusyon. Basta ang importante dyan, mayroong regulatory framework. Alam na nila yun. Yun talaga. Yung monitoring, yun hindi nagagawa. Para rin yan si Presidente. Magaganda sinasabi niya, pagdating sa follow-through, wala. Pero hindi ko maintindihan, pasensya na, pero yung mga latest appointment ni Mr. President, medyo sablay eh. Sino? Diba? Ha? Sino? Meron dyan, may mga kaso. Huh? Diba? Yung mga nandun sa latest na appointment dito sa huli. Diba? May kaso. Diba? Nag-expose pa nga. Isang kasama ni SNJB. Ha? Sino yan? Sino yan? Mamaya, pagtaas ng break, sasabihin ko sa inyo. Sige, sabihin mo, pag naririnig ng sekretary, ma-on-der naman yun. Hindi ko maintindihan kung paano lumuli. Hindi na ba binebet ngayon yung mga appointees? Di ba? May mga kaso na, nasuspindi na, tapos eto na naman. Baka naman absuelto naman, in fairness, di ba? Kung absuelto ka naman, tapos na yun, di ba? Baka nag-absuelto sa'yo, yung mag-appoint din sa'yo, yun ang mabigat. Di ba? Hindi naman.
Sana naman lang, siguro nangyayari. yung sa amin lang, sana lang ho, nabebet naman ng maayos kasi maganda naman yung umpisa ng ating Pangulo. Magaganda yung mga appointees, si Sec Boying, di ba? Yung pinakamaganda, Yusek Dodo. Yung mga appointees na... Hindi, nabevet ng ano yan, nabevet ng PMS yan. They do a very Hindi ko nga alam kung anong vetting di ba? Hindi, ano yan, masusing pag-aaral. Matagal lang. Yan. Matagal. Oo, pinag-aaralan yan. So, After 1 year, kaya nga iba nangyari, hindi natatapos. Kagaya nung the government corporations, 1 year ang term yan eh. Yung term, Oo. Binababang... Matatapos na yung term, hindi pa na-appoint yung Wala yung pa. replacement. Buti na lang yung ating isang kaibigan, binabati natin. Oo, di ba? binabati Bagong natin. chairman. Bagong chairman ng PRA. GSIS. Tsaka PRA. RDR Jr. RDR Jr. RDR Jr. Chairman Rodolfo Rodolfo de Rosario Jr. GSIS. GSIS. Sa PRA. Si Alex. Alex Lopez. Lopez. Good. Ayun. ang PRA ngayon bago. Bago naman. Magandang appointment Yan. yan. Attorney Alex Lopez. Chairman ng PRA. Yes. Ayun. Pero Ayos yan. yung iba, di ba, medyo titignan-tingnan ninyo, lalo na dun sa ahensya na hindi ko alam kung ano pa gagawin ngayong Marcos administration Dahil itong ahensyang to, hinahabol yung mga yung dati daw na mga offenses ng mga Marcos. Ewan ko kung anong gagawin nito ngayon. Alam mo na yun. Yung dati mong kaibigan ng chairman yan, tatago na sa Amerika ngayon. Sa PCCG? Oo. Ay, Sino si Andy Bautista? Hindi ba? Nagparamdam na ba sa'yo? Wala Naku, Chairman Andy, ano ba nangyari sa'yo? Hindi, nagpaparamdam siya sa the Department of Homeland Security. Naku, medyo may paglalagyan ka May dyan. May ano yun, may anklet kayo yun. Ha? May sot-sot na anklet yun. Yung namomonitor. Monitor siya. May monitor. Paano ba yun? Ibig sabihin permanent resident siguro yun doon. Hindi. Pag aalis siya Tagal na within a naman certain radius, Tutulog para kailangan i-inform niya yung para Yung magkaroon siya officer. ng officer para pwede siyang payagang umalis sa isang radius na kinalalagyan niya. Ayun. Pagka lumagpas siya ron, hindi na Yari pwede. siya. Ganon Medyo bigat yung Mabigat yung kinakaharap mong kanyang kaso niya. hinaharap. bati lang tayo muna. Bati lang tayo mga nagte-text sa atin. Sin JB, yung nga ba yan? Good morning po sa mga hinangaan kong executive session idol. Pangalawa akong kagawad sa barangay po namin. Ay, congratulations. Sir, ito lagi ito nakikinig si Boss Halyorina. Halorina, Santa Lucia, Ilocos. Yes. Lagi Uy, yan. congrats Congratulations. Pangalawang kagawad Siguro sa dahil kay loyalista ng executive session, naging pangalawa ka. Bigat. Galing sa Ito naman, punchline. galing kay 2375. Magandang umaga po. Makikiting natin kasesionistas. Galing kay Edwin Villanueva ng Kawayan City, Isabela. Good morning, Edwin. Morning. Oo. Ito si Rito Marcos kasama ni Governor Manny Mamba. Ikaw talaga Rito, palagi mong kasama. Siyempre, binabati Wow. din natin yung kaka-proclaim lang ng Commission on Election, yung ating kaibigan magmula sa unang distrito ng Zamboanga del Norte. Yes. Congressman Pinpin Uy. Oo. Kong, sa wakas. Kakaproklama lang. Nagkaroon ng Nagkaroon sila ng ano yan Nagkaroon sila balatan ng problema ni Nagkaroon ng Congressman Halosos. Medyo ano ba. So ngayon, at na-proclaim na, finally. Finally. Finally, Mukhang proclaimed na. mag-vote daw sa House next week. Yung. Next week. Congrats sa Kong Pinpin, ha? siguraduhin mo lang na yung partido mo tama Yan. Pilpin. Oo. Baka nagkakamali ka. Baka, Meron ba? dali lang. Baka kung Dali saan lang. ka pupunta pa. Partido. Ba, medyo pag-usapan natin yan. Ruling coalition ka dapat. Habol ko lang yung pagbati sa Pagkatapos mga... kumabati naman si Justice Leo Madraso Oh. ng Minda Deputy Court Administrator. Ayun. Good Ayan. morning, Justice. Yan. Morning, Of Justice. course, as always, say Uncle Sam. Good morning. Sino Uncle Sam? Sino Uncle Sam? Uncle Sam. Ha? Ombudsman. Ay! Uncle Sam. Oo nga si Uncle. Oo nga pala. Oo. Uncle Sam. Uncle Sam. Bakit naman? Good morning. Parang ano nagkano? Uncle Sam. Bati natin yung taga City of Valenzuela. Bukas, founding anniversary nila. 400 years anniversary ng Valenzuela City. Bukas. Si Mayor West. Actually yan. Wow, At 400. walang iba. Babatiin natin dapat. Sino? Happy birthday, Senadora Siyempre. Amy Marcos. Uy. Uy! Ay, happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday. I think today. Happy birthday, Kabsat. Birthday, Sen. Si Kabsat. Sen Aimee, Kabsat. Oh, meron pa ba kayong bati dyan? Si, Bago tayo si mag-break. Governor Susan Yap, happy birthday. Yan. din sa kanya. Uy, Gob, Susan. Gob Susan. Ano ba si Gob Susan? Third termer na? Arthur Yap, birthday ni Arthur Yap. Yes. Arthur Yap, ha? Nasaan na ba si
si dating Secretary, Congressman, Governor Art Yap. Ba, daming business niyan. Ganun ba? Of course. Ba, mabigat ha? Mabigat. Sayang. yung kaibigan mo, nagpapabati kang Jonat, si Professor Dan Velasco. Yan. Oh, yun. Dapat pala Saka may ito, birthday. bata mo. No, siyan. Congressman Dan Oh. Fernandez. Yan. Oh! Governor! Papasok bang governor? Mukhang tumitingin. Papasok na yan, papasok na yan. Papasok na. Ano ba, third termer Third ba term, si third Gob Ramil? Third term. Okay. Makakalaban niya yung asawa ni Ramil. Ramil, oh. Tapos si Gob tatakbong congressman Siguro sa Congress. district. Naku, Ba, maganda to, maganda to. Maganda laban dyan Diyan sa kayo Laguna. makakakita na masakit ba tiyan mo? Oh, eto, magsalamin ka. Bakit salamin? Be-break muna po tayo. Oras po natin, 27 minuto na makalipas ay ika-siyam ng umaga. Pahabol. Nahuli. Itong director namin late eh. Agahan mo kasi. Milyong pa premyo ang naghihintay sa mga maswerteng bingo aficionados sa Paskong Big Time Bingo Milyonaryo. Isang linked bingo games event ng PAGCOR sa darating na December 10. Tumataginting na 10 milyong piso ang garantisadong papremyo sa nasabing pabingo. Bawat kalahok ay may tsansang manalo na 1 milyong piso bawat laro. 3,000 piso ang halaga ng bawat ticket para makasali. Bawat ticket ay may katumbas na 4 na cards kada laro para sa 10 games. Ang host site ng naturang pabingo ay ang New Coast Hotel Manila. Maaari ding sumali at lumaro sa mga sangay ng Casino Filipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Madison, Mandawi, Malabon, Grand, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Magsisimula ang Paskong Big Time Bingo Milyonaryo eksaktong alas 2 ng hapon sa Disyembre 10. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 0927-804-0304, 0917-551-8354 o 0917-843-0970. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.V. Ercito, Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay, at si paring Edwin Eusebio. Good morning sa inyo. Good morning. Morning. Good morning, Secretary, Pao. parang, Good morning, Pao. Si Pao, nasan si Good Pao? morning, Pao. Pao, asan ka? May sakit eh. Medyo masama daw pakiramdam. Nasobrahan. Nakayakap. Hindi nakayanan. Bumigay ang katawan. Ano daw, nangihina siya eh. Nasobrahan daw. Tuhod. Naghihina. Buong katawan. Buong katawan. Nangihina. Matrangkaso. Sumobra. Sumobra yan po sa timba. Sobra. Kamali. Kasi Pao, yung timba, pagka nababasa yan, nagkakaroon ng madulas. Ayun, tama. Medyo lilinisin mo yun para maganda kapit. Naglulumot-lumot. Baka may yelo sa loob ng timba. Oo. Di ba? Paglabas daw nung kwarto ni Pao, iba na amoy. Ha? Pao, anong pinaggagawa mo dyan? Ha? Baka naglinis ng banyo, may Clorox siya. Yung? Hero talaga pag nag-absent. Isang timbang Clorox. Ang bigat nun. Di ba, Pao, pagaling ka. Dahil hinahanap ka na ni Mama Bear. Mukhang mabigat daw ang laban dyan sa Las Piñas. Tsaka ni GMA. Ha? Tsaka ni Ma'am GMA. Oo, ni Ma'am GMA. Ano ba nangyayari doon? Tapos na. Ano ba ang kwentuhan doon? Totoo ba yun? Well, ang naging rason ni Manix, Dalipe. Dalibe, Oh. this is a leadership issue. Totoo naman yun. Nasa leadership- Diyan din makikita leadership nyo. Eh, nasa leadership group kayo, tapos biglang hindi kayo sasama. Di paano yun? Pero alam mo, yung mga magagaling na naging leader naman ng House, di ba? Katulad ni dating, ilang beses ba naging speaker, si dating speaker Jody B. Jody B. Rainbow Coalition. Rainbow Coalition. Yung mga ganyan, pinapatawad na yan. Hindi na masyadong ganyan. Nasa inyo na naman yung numero. Ano pa ba naman ang gusto ninyo? Di ba? Hindi. May mga kailangan mapag-usapan. Kung talagang gusto ninyong patunayan na talagang hindi kayo yung Hindi, sinasabi. pero Ano? pag may clash of characters, wala kang magagawa. Meron Some ganun. characters are not meant to work together. Within certain groups. Yun lang yun eh. Within Simple as certain that. groups. Both of them are very qualified. All of Yes. them are very good, experienced. Tama naman. But if they're not compatible working together, so be it. Ganun lang. At mukha naman tanggap ni Deputy Speaker GMA. Hindi. Maayos yung sinabi niya. Sabi naman nga ni GMA, wala namang bago dyan. Ganun talaga. Oo, ganyan talaga yan. Nakakalungkot lang, no? Parang napakaaga na itong bangayan sa politika. Yes, so- No, 1 year pa lang, 1 year and a half pa lang, magwa 1 year and a half pa lang si President Bongbong Marcos. Pero ang aga, kasi ang daming challenges, ang daming problema ng bayan eh. Oo. Doon ako nalulungkot na napupunta kagad sa bangayan sa politika.
ano ngayon, ako naging biktima kamakailan, di ba? Ng Ano ba nangyari sa'yo? matinding Okay na, banat tapos na ng yun. isang grupo dahil lang, hindi ko rin akalain, no? Sukat akalain na, halimbawa, sa issue ng West Philippine Sea, na pag ganitong may nambubuli sa atin, dapat Magkaisa tayo. magkaisa tayo, no? Walang regardless of political lines. Sa Pilipino, yung... Nagkamali Para sa ako, akala Pilipino. ko lahat tayo nagkakaisa eh. Yun pala, may isang grupo na pinapondohan ng China. Pro-China. Pro-China. Pinapondohan. mabigat naman. Ah, ganun, ha? Wow, ano? grabe, ha? Pangit. Tsaka hindi dapat discount na talagang part of this tab to. Kasi hindi mo alisin yan dahil lang China, piniperceive na tayo ay pro-US na hindi naman. No? Na, kaya lang, syempre para magkagulo-gulo siguro, sila po ang nagpopondo para Ginagatungan nila. Ginagatungan. No? Ginagatungan. At saka Ingat hindi tayo, naman- ingat tayo. Hindi tama yun, na porket kumampi ka doon sa interest ng Pilipino, Oo. di ba, itirahin ka nila. Kasi lalo ngayon may nangyari na naman, di ba? Oo, kahapon lang. Kahapon lang. Meron na naman nangyari na ano. Hindi na- kaya water nauubod. cannon na naman, no? Ito, matanong ko lang kay Yusek sapagkat matagal na naglingkod to sa Department of Foreign Affairs. Oo, Hindi wala ba na ako doon. Hindi ba nauubos yung papel doon sa DFA? Hindi, kasi Kapapile laging ng- marami supply ng papel eh. Hindi, Hindi, alam mo. kapapile ng sa note verbal. Sa larangan kasi ng diplomasya, wala ka naman iba talagang Totoo naman yun. magagamit kung hindi yun. Totoo Dalawa naman lang yan yun. eh. Agree. Either gamitin mo armas o gamitin mo yun. Tayo naman, hindi naman tayo doon marahas, di ba? Ang gusto natin, kung kayang pag-usapan na nakaupo, pag-usapan na nakaupo. Pero Senator James, ang trabaho natin malapit talaga sa apoy. Apo. Nasa loob tayo ng kusina eh. Kailangan natin yan. Mainit talaga yan. Mainit Mainit, talaga. mauli Okay lang ka. yan, okay lang. Given na yan, given na yan. Given. Mabuti naman kayo, sanay na eh. Ayun, No? no. At si Secretary Boying naman, meron Humihiti ditong lang yan. fair share ng bomba sa kanya eh. Hindi, Isang taon na akong dinudurog eh. Mahigit na. Same people. Okay naman. Actually, same people yun. Oh, same people. if you are in public office, Ganun talaga. lalo na pag Sanay nasa frontline ka, and nagsasalita ka, ngayon kung ayaw mong Magtago maganyan, tago ka. Tama naman yun. Kung ayaw Uy, mo maraming ganyan. Nagtatago lang. Hindi, saka yung mga iba, iwas posoy. sa likod ni Presidente. Likod ni Presidente. Ginagamit nila sa Si Presidente. Presidente. Hindi kasi meron kaming principle na sinusunod, transparency. Oo. Kaya open kami sa publiko sa ginagawa namin. Hindi, maganda nga yung ganang sick boying eh, di ba? Kasi talagang hindi sila nagtatago. Kung may tama, di kami tamaan. At saka ilatag mo na mabuti. Hindi ka pati si Presidente, pinagtataguan mo eh. Hindi, ganun ba? Maraming ganun. Yung nagtatago sa Presidente? Sino ba yung mga nagtatago? Hindi, Mamaya, at saka, mamaya. Kung Jonat, mahirap din kasi yung kapag opisyal ka ng gobyerno na nando ka sa likod ni Presidente. Wala yun. Ang pinapasalo mo ng kanyon, si Presidente. Kaya nga, yun ang sinasabi ko. Diba? Marami Kaya nga kayo nandyan eh, para nga saluhin na ninyo. Marami diba? nga sa mga nandiyan, yung ganun ang ginagawa. Pag binabatikos ang gobyerno, dapat kayo humarap, hindi yung si Presidente ang ibabala ninyo. Pero diba? kung maganda ang mga balita, Sila. Sila ba? naka-frontline. Nauna pa. Naka-frontline. Ito lang mga kababayan, Nauna pa. bago ko po makakalimutan sapagkat nitong mga huling 2 linggo, ay nababasa ko, yung mga pagkadami-dami ng survey firms na survey conducted by ganito, di ba? Ito ang mga magagaling na miyembro ng Kongreso, miyembro ng gabinete, miyembro ng et cetera. Di ba? Pag tinignan mo naman, ngayon ko lang narinig yung survey firm na yun. Di ba? Mukhang ginagamit lamang para pampagwapo, pampapogi, na kami ganito, ganyan. Ako, wag ko kayo magpapapaniwala. Ako, 2 nga lang, o baka nga 3 eh. Di ba? Yung Pulse Asia, di ba? Yung SWS. SWS, meron pang isa eh. Okta. O baka yung 3, di ba? Pero yung mga survey na asungot, di ba? Muusbong yan habang papalapit ang Para eleksyon. mga kwan ho yan, kabute. Di ba? Na Ano ba yan? Predetermined surveys? Diyos ko naman, wala nga survey in the first place, di ba? Predetermined announcement. Table survey. Para rin survey. para rin mga award na Parang most Mga award. outstanding congressman. most outstanding. Tapos ang laki ng picture, congressman. Pero may solicitation. pwede ba 10,000 copies sa'yo? Pero yung 10 pinag-uusapan, table sa'yo. pero yung pinag-uusapan, if you are in public office, you have to be prepared. And if you are going to be part of a team, that you have to be part of Ako, it. bilib nga ako dito kay Secretary Boying. Meron kasi may mabibigat yung mga nakakalaban Grabe nito. yan. Di ba? Yung At saka, dinurot sa simula't-simula. Ako, di ba, check, di ba? Yung sa'yo, ito talaga yung nangyayari. Ito talaga yung stand namin dyan. Ito dapat ang gawin. Di ba? Kaya ayaw nyo at kaya gusto ninyo. Ito yun. Sabi ko, ito yun. Ito yun. Magalit na kayo sa akin o hindi. Hindi tama. ba? Yung iba natatakot eh.
Di ba yung mga ibang sinasabi ni Kong Jonat Pagka maganda yung sasabihin, pupunta ako doon sa press briefing ng Malacanang. Babarong ako. Isusot ko yung pinakamaganda kong barong Tagalog. Di ba? Nakamarka na ka. Pero pag pangit, Mr. President, ikaw na muna dyan. Saluhin mo muna Saluhin mo muna. Tago-tago muna ako dito. Bakit? Boss, 6 years pa tayo. Baka madali ko. Nauuna sila. Nauuna sila kasi sa boss nila. Hindi ho eh. Di ba, pagka ganyan ho, sumama kayo sa gobyerno, di ba, lalo na't kayo ay alter ego ng Pangulo. Dapat kayo yung sumasalo ng bala ng kanyon, sabi nga ni Yusek Dodo. Kita mo si Yusek Dodo? Talagang ko nito. Matindi ito. Salo ng salo. Salo ng salo ito. Miskin na Michelle, sasaluhin ito. Diba? Kaya pwedeng justice ng Korte Suprema ito Kung makakalusot lang sa JBC Ha? Hindi bale na. Ba't sinasabi mo baka hindi makalusot? Paano? Paano? Baka yung boss niya hindi bumoto sa kanya. Hindi, kakaiba yan Ayun. Alam mo naman, di ba? Sanay sa turbo. Ayun, yun ang problema. Yan ang problema Pero kung Dati saluhan lang. passporting ngayon, NBA clearance na. Mas tumaas. Boss, salo lahat Walang tapo na. Wala ka tapo. Happy birthday muna. Kanino? BP. Jojo Binay. Ayun. Uy. Ayo. Ngayon ba? Ano ba? Oy, happy 11 birthday. ba? 11 na pa. Paano? Happy birthday, Vice, ha? Happy birthday. Happy birthday, bye. Alam mo, Sale ngayon. Birthday vice. ha? Sale ngayon siguro. Oh, 11-11. 11. Ano lang yung 11. Sana, pag di ba nakakabili, bili. Wala. Tinignan ko yung mga airline sale Ganun ha? Oo. Yung Lazada, tigilan nila yung pagbebenta ng sigarilyo. Ha? Kasi hindi rin mabayad ng tax Nagbebenta ba Hindi sila? mabayad ng tax. Ganun ba? Saka yung Lazada. mga product na peke, sa kanila nang gagawin. Mga fake cigarettes pa yun. Yes. Ganun. Tsaka walang tax. Actually, Tigilan na nila yun. meron dapat na silang rule lolo-lolo. tungkol dyan sa mga online shopping. Lalo na yung mga Lazada, Yes, oh, Shopee. Shopee, Meron pa Kagaya niya. TikTok May ganun pa doon sa Kabisayan. May TikTok shop na. Alam mo kung bakit? Maliban doon sa fake cigarettes, fake goods, etc. Oo. Halimbawa, nagpapabili ka ng mga fresh meat. Saan ka nangunguha nun? Wala ka naman source na maayos. Naka-identify ka dapat. Safety issue. Health and safety. Dapat NMICC. Meron, may cert. Nasaan yun? Wala. Mga ganon. May rule. Sino bang tumitira ng rules tungkol dyan? Di ba DTI dapat? Oo, Hindi, yung bata mo. Yung bata mo, yung bata mo. Di ba si Boy Chaleco? Si Chaleco. Doon lang ako nakakita, naka-Amerikana pero naka-Chaleco. Naka-Chaleco. Alam mo si... Ibang klase. Trademark Sila. na yun eh. Si White Hair. Trademark niya. Akala ko nabuhay si Tony Falcon Si Fred Pascual? Ano Kasi naka-Chaleco. Kabinete. Oo nga. Ikaw ba mag-Chaleco ka, naka-Amerikana? Hindi ko pa rin susubukan. Subukan mo isang beses. Subukan mo. Mukhang yan ang... Dapat nasa ilalim yung chaleco. Hindi si Ibabaw. Parang si Chairman George Garcia. Chairman George, Chairman Pero George. three-piece suit lagi. Three-piece. Siguro ibayin mo si Chairman George. Good morning. Morning, Chairman George. Nasa Magaling, kasi magaling yan. Galing. Sa wakas, maraming nadali si Chairman George. Marami. Sa, pero puro kandidatong SK. Oo. Chairman George, medyo may ako naman. Yung medyo mahilab-hilab naman ng konti. Masim-masim. Hindi. Ang hindi lang niya nadadali, yung sa Abra, 250 na nag-withdraw, pare. Ano nga pala yun? Ano ba yun? Oh, nag-withdraw. Nag-withdraw. Sabay-sabay. 250 candidates. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Paano yan? At saka yung nahuli nyo dyan sa area ng Malabon na Botas. Malabon na Botas, Paano ba yan, Chairman George? Sige, Kung babantayan kailangan natin nyo ng witness, nandiyan si Yusek Bakit siya? Isa Malabon? Alam niya ang storya nun. Tsaka na close siya sa kapitan na nanalo ron. Yun. Di ba? Si Angelica de la Cruz. Anak ba ni Ninong yan? Dinudurog yun. Anak ni Ninong? Nudurog? Dinudurog nila. Nino? Hindi kaalyado yun. Hindi. Hindi ka aliado na. Kalaban ng mayor yun. Kalaban ng mayor yun. Nanalo pa rin. Of course. Of course. Kasi ang bakbakan ngayon doon, ABC na. Si Kapitana. Kalaban. Lungos yun, ano? Longos. Tapos na yata. Tapos na? Paano ba yung ABC? Lahat ng Secretary barangay. Gov. Lahat ng barangay mag-uusap kung sino ang ABC. Not necessarily pinakamaraming botong nakuha. Hindi. ABC kasi lahat Hindi yun mayor eh. din na nag-vote. Lahat ng... One kapitan, one vote. Oo. Kung sino Pero ang dapat ABC. talaga yung barangay, yung mga eleksyon, dati rin ako mayor sila. Dapat hinahayaan mo yan eh. Hindi ka nakikialam Huwag ka na masyado makialam. dyan. Hindi Grabe sa amin, lalo sa San Juan, ibang klase.
Diktador. Ganon? Tsaka pag hindi ka kalyan, pinapatanggal ka sa lineup. Tsaka pogi lang daw ang pwede rin. Diba? Ayun. Pogi lang. Tsaka magaling ka mag-basketball. Ha? Pag di ka daw Yung may namin, di ba, pag nagsalita, parang soft-spoken, ganyan. Naku, pag wala ang camera, ibang ginagawa. Ganon ako. Magtanong na lang kayo sa mga taga San Juan talaga kung Ayan ano na. ang ngayon. Inaayunan ni Bong Belica yung sinasabi ni Sen. Ano ngayon Ito, ang atmosphere. Ano Bong sabi? Belica, Ano sabi ni Bong Bong? Belica, tiga San Juan. Tiga sa Ano mga, sabi? di ba tiga Tama Manila daw. yan? Tama daw. Tama na Tama sinasabi si ni Sen. Sen. Iba. Parang si Francis Yung mahiwaga Zamora. cellphone mo. Teka. Bago na cellphone ni Jonat, kaya hindi na siya mahiwaga. Meron na. May Yan. lumalabas Lumaki na eh. Lumaki na eh. Dati kasi Huawei eh. Hindi, dati may basag-basag pa yun eh. Hindi, design daw yun, design. Design yun eh. Nakita Hindi nila. basag Akala yun. ko binato ni Emily, kaya may basag-basag yun. Hindi, pero, di ba, Huwag ka na makialam pag mayor ka. Dapat ano yan, Babayaan mo parang na eh. ganyan eh. ano ba yan? Magiging konsyal ng bayan kasi. Isa yun. konsyal ng bayan. Konsyal Yes. ng bayan. Eh yung mga konsyal ng bayan, di ba nag-elect din yan para maging board member naman sa probinsya? Hindi, iba yun. Ganun, di ba? Hindi, iba na yun. Hindi. Eh, konsyal ng bayan, Councilors League, meron. Councilors League. Councilors League meron. Meron. Hindi, pero di ba? Halimbawa, sa Cavite. Yeah, Yung yeah. sa ABC rin. Yung ABC ng member buong yun. Cavite. Pipili rin sila ng isang Para maging board member. Mabing Ex board. officio. Hindi, pag konsyal ka, hinahabol mo na mag-vice, tapos susunod. Pwede. Hindi, may PCL. May Mayor league. ka. May league. May league. May league. Tapos may legal lahat naman niya, may legal lahat. Ayun. Eh, sana naman, hayaan nyo naman sila mamili. Nung governor ako, ang aking Councilors League, LGBT. Ayan. Ano ba yun? Ikaw ba namimili nun? O Yung pinahayaan mo councilor. sila? Pinag-uusapan yan. Oh. May liga. Pero doon sa chairman, yung sa Abrat, saka doon sa Malabon, yung Malabon. ang sinasabi ko, Chairman George, ano ba nangyayari sa kausapin niyo si nahuli sa Yusek. Malabon? Ha? Kausapin niyo si Yusek, alam niya yan. Oo. Tuloy na ba yung kaso? Dapat yan Yun na nga. Eh, di ba binabasa mo dito nga yung reso? Ang ganda nung reso. Talagang parang Nasa RTC na yung kaso, no? nasa RTC. Di ba RTC Na-file yun, na, di ba? na-file na, Na-file na yun RTC eh. na. Oh, biruin RTC nyo, na. kayo mga Daming nakasunod. challenges ng Dapat yun, Comelec. lang, call for hearing kagad dyan. Daming challenges ng Comelec. Oo. Doon sa amin, magaling. Oh, bakit? Yung nag-register ng flying voter, paniguro, siguro may mga 5,000 to 8,000 sila. Naku, hindi. Ang ginamit nila, mga Condominium. at townhouse kasi hindi na-check Hindi na-check, hindi mo tama. mapapasok dahil hindi ka papayagan ng mga security guard. Ganon ginamit. Kaya, Hindi bibigay yung identity. tsaka ang pinakamalaki nun, Sec Boying, tignan nyo yung Green Hills Addition is yung mga affluent barangays kung saan may townhouses, condominiums, doon marami ang nakarehistro. Nakarehistro. Ginamit sa mga Pero hindi condominium. nila ma-validate. Hindi ma-validate kasi nga hindi pinapayagan na Tatalino, no? ma-check. Mukhang Yan nag-iipon na, ha? Nag-iipon na kayo. Doon ako nag-aalataka kung confident ka sa leadership mo, ba't kailangan mo maglagay ng mga flying boat? Eh, hindi ka nga kasi confident sa leadership Yun na mo. nga. Di ba? Marami siyang genius na kasama. Iba doon, lalo na si JC, nako Diyos. Buhay pa ba yun si JC? Buhay na buhay. Ba, Yan ang ano doon. Mukhang marami-rami na rin Marami nang nadakma yun. Dapat yun, pag sa condominium, Si isa-isa. JC. Isa-isa. Ito ba yung JC, hindi ka Savior? Oo, kakaya, taga-saver pa naman. Negosyante. Negosyante. Yeah. Hindi naman daw sa San Juan nagtatransak eh. Saan? Siya Quezon yung City. na Santola na daw yun. Yung Manila na eh. Para rin yan yung nangyari sa Malabon tsaka Nabotas. Hindi sa Malabon nangyari yun. Sa Nabotas. Saan? Sa Nabotas ginawa. Sa Fishport. Pero paano ba yun? May ilupahan doon eh. Paano ba yun, Sek? Halimbawa, Malabon, yung mga tao. Pero doon sa boundary na botas. But still, the crime was committed, hindi ba? So yung Same law jurisdiction being lang. violated. It's just jurisdictional. At kung saan mo lang ipapile yung kaso. oo, So ipapile mo yun sa nabotas. Tama yun, para hindi magalaw ng mga But the same nakaupo sa provision of Malabon. law was violated. Anyway, sana Chairman George, mabantayan nyo yung nangyari dun sa Malabon, ha? Diba? Tsaka yung sa party list, ha? Dalawa yung binabantayan namin sa inyo, Chairman George, ha? Yung pabago-bago ng deadline dyan, ha? SNJB yung sinasabi namin dito, yung bang sasubmit ng party list, ilalagay yung mga nominees, diba? May bibigay kayo ng deadline, COMELEC, for example, kung next year, December, kailangan nandyan na yung inyong nominees ng party list. Diba? Kung hindi, wala na. Tapos pagtapos ng election, papayagan ninyong mag-resign lahat. Di ba pag nag-resign lahat, meron kayong rule. Forfeited yung inyong silya. Go. Hindi pwede. Kasi niloloko nyo tao eh. Di ba bakit? Tingnan ninyo yung mga nandyan na iboto, yung di ko nila lahat ha. Marami ho dyan nagtago.
Masalimuot yan. Iba talaga itong Nagtago party list. kasi ayaw ipakita dahil bilasang-bilasa na yung pangalan at saka yung mga muka. Tapos biglang papasok. Tapos biglang papasok. Di ba? Hindi na manalo sa distrito. Magre-resign. Hindi na manalo sa bayan. Hindi na manalo sa probinsya. Magtatago sa party list. O, pagkatapos, magre-resign yung 5, siya aakyat ngayon. Hindi... Pero ano yan, talagang we have to restudy our constitution and look at the party list It was meant to if be it's viable parliamentary. or it should remain viable as an institution Yes. in our electoral system. Kasi presidential tayo eh. Oh, yun na nga yung long-term solution, no? But ito yung Maganda naman Ang intention party list, sana. pang-parliamentary yan. pang-parliamentary. Di ba? Pero Chairman George, di ba? Ito, hindi naman panahon ni Chairman George. Si Chairman George kasi malaki yung ating pag-asa kasi kabisado niya yung kalokohan. Oo. Di ba? Chairman George, alam niyo naman yung ginagawa dyan eh. Kasi pag binoto mo yung party list, for example, party list A, tinignan mo, di ba, tungkol sa medical health. Ang gagaling ng mga Di ito. ba, ang nandun ay doktor, Doktor, nag-aaral sa Stanford, nag-aaral sa Magagaling, in Harvard. other words. Magagaling, in other words. Siyempre, boboto ko to magaling eh. Yung pala may isang asungot na nagtatago, pagdating ng manalo, Magre-resign to. pag-resign nito, ako aakyat. Yun. Di ba? Ay, Then, yan ang mabigat eh. Hindi na Niloloko kailangan nyo tao. sigurong reviewin. Maganda naman intention ng party. Actually, yung nasa 15 Congress ako, nagkasabay ko sa Boeing. Dati, yung inabutan ko pa yung mga legit talagang party list, no? Oo. Yung mga labor, mga agri, Oo. no? Ngayon na iba talaga. Kasi Iba. sa Supreme Court decision na kahit na hindi ka miyembro ng sektor, ng marginalized sector, Pwede ka pa rin. Pwede ka pa Pwede rin. ka. Parang doon So nagkaroon ng ano eh. wala nang advocacy based Wala. party Doon list. nangyari. Doon nagkagulo-gulo eh. Hindi ko naman maintindihan doon sa mga advocacy groups dyan sa House. Di ba? Nandyan yung Bayan Muna. Nandyan yung Makabayan Block. Pwede ninyo ngayon i-challenge yung decision ng Supreme Court ngayon now that the composition of the Supreme Court is already different doon sa nag-issue niyan. Hindi ba? Pwede naman eh. Imbis na kiyaw-kiyaw kayo ng kiyaw-kiyaw. Hindi kasi ano yan eh. Ang philosophy just simple. Oo. Bad for the country, good for them. Ayun. Nasa- Yun ang Sagasaan kaliwa. sila eh. That's the left eh. That's the left. Yun ang mabigat. Bad for the country, good for them. Oh, saan pumapasok ngayon yung sinasabi ninyong kontra kayo ng kontra para sa bayan? Oh, kaya nga. Hindi ba? Hindi, basta nawawasak ang bayan, gusto nila. Oo. Yan ang gusto ng kaliwa. Sana lang, no? Si Chairman George, di ba? Ngayon, ako naman, Chairman George, naintindihan naman natin yung mga realidad sa buhay. Kung talagang gusto ninyong pwedeng palitan, di wag na kayo mag-set ng deadline. Ba't niloloko nyo pa tao? Di ba, na magpa-file kayo, set nyo rito, December. Di wala na lang. Basta bahala kayo, boto nyo, tapos sa dulo, pwedeng palitan. O di ganun na lang. Huwag na yung lolokohin nyo na may switching, deadline, ano? may switching, may et cetera. Pagkatapos sa dulo, papayagan ninyo mag-resign lahat. Hindi kagaguhan yan. Correct. Break nga muna tayo. Papagod ako sa May kasalita kaibigan sa inyo, ako ha? dyan eh. Ha? Congressman ngayon, party list. Oo. Tumakbo, iba ang party list. Oo. Hindi nanalo. Oo. Pero ngayon, nakaupo Siya pa rin nakaupo. Ganun? Hindi nga. Nakalipat. Galing Kaibigan ha? natin yan. Ang galing ha? Tapos kaibigan pa natin. Natalo na, nanalo Nanalo pa. pa. Pero merong isang dulo niyan. Ano? Malamang nagastusan yan. Break lamang po tayo. Oras po natin, 54 na minuto na makalipas ay kasyam ng umaga. Yun. Nasaan na ba siya? Sino yun? Ayun, pag-ibig sa tabing dagat. Morning, good morning. Mga pag-usapan naman natin itong issue dun sa NGCP, yung National Grid. Oh. Di ba, ang lupit pala nitong NGCP na ito, ano ha? Yung mga... Ano ba papel ng NGCP ba, pare? Ano ba papel ng NGCP? Ito yung dating Transco hindi ba? No. Oh. They are just the operator. Transco remains the asset holder. Asset holder, but the operator, The operator of of the ganun. transmission lines. NGCP. 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 Sila ang kukolekta ng lahat ng Itong NGCP, ito Collector. yung Chinese, Kyoto, 40%, at saka SM. 40%. Tama ba? Yung tama. 40-30-30. Oo. Pero malupit dito sa NGCP na ito, yung National Grid. Grid corporate. Ha? Grid. Ano ba yung spelling Anong ng grid grid to? dito? G-R-E-E-D. Power grid Alam mo, operator. ngayon lang ako nakakita. Di ba? Kasi lately, ito, huling mga isang dekada, nauso itong mga corporate social responsibility. Ayun na Ha? Ang ibig po sabihin nito, ako isang negosyante na sa ganda ng aking kinita, Yung ibang kinikita ko, yung ibang kinikita ko naman, Tutulong ko. ay itutulong ko. sa bayan. Oh. Ito CSR. Naman, CSR. Ito naman napakaganda naman ng ginawa ng NGCP. May CSR sila. Sapagkat nag-CSR din naman sila doon sa base doon sa kinita nila. Pero yung ginastos nila sa CSR nila, pinasa sa taong bayan. Pass on. Tayo nagbabayad. Kasama sa singil sa atin. Oo. Yun ang ibig sabihin, no?
kasama sinisingil May sa pass taong on, bayan, oo. yung kanilang ginagastos na CSR, yung ano ba yun? Corporate Social Responsibility. Oo. Yung mga pamigay nila. Yung Kumbaga mga yung pamigay. dahil nga sa ganda ng hanap buhay na ibinigay nyo sa amin, dapat naman namin kayong suklian ng konting Alam servisyo. mo, Ito alam mo kung magkano yung magkano ang pinasa sa atin pang PR at saka yung pati PR public Oo. relations Oo. 2.4 billion. Wow. Ba mabigat. Kinolekta yan sa ano? Sa tao din, sa tao. Taong bayan Oo, kinukuha. taong bayan, kinuha. Oo. alam mo Ayan. yan, ang dapat na tinitignan kasi ng ERC, yung rate basing. Yan ang nagiging malaking problema because from the very start, under the Public Service Act, Oh. RORB lang yan, return and rate base. Oh. Ngayon ginawa nila, Wala yung rate base. performance base. At ang maganda dyan, sino ang nagsasabi kung maganda o mali ang performance? Hindi kasi ano yan public utility yan. Oo. Dapat limitado ang kita. Oo. Kaya return on rate Return and rate base. base. Hindi nangyari dito. Nagkaroon ng Inopen nila, Inopen. wala lang rate base. Hindi na siya treated as a public utility, Yes. but a mere business. Oo. Which is wrong. Kasi it is a Public monopoly. utility yan. Oo, tama. It's a natural monopoly. Monopoly, by Dapat itself. hanggang doon lang ang kita niyan. Ang hindi ko Pero paano naalis yung RORB? Sino nag-alis doon? Paano naalis? Epira law. Kasi, Epira. law. Hindi, kasi yung EPIRA law, it muddied the Everything, distinction yes. in the electric power industry. Ang sabi ng EPIRA law, these are not public utilities anymore. Ayun. Oh, kaya medyo Gumawa sila ng sarili nilang... by mere Ginawa provision of negosyo. law, Oo. nagbago yung nature ng negosyo. Eh, naman Naging pala pera. kasalanan eh. Naging Hindi naman pala kasalanan nung NGCP sapagkat Congress, kung saan ikaw ay ilang beses naging miyembro, ang nagpasa niyan. Hindi. Nasa interpretation mo yan because from the very start, Ayan na. sinabi na sa kanila. Pero Meron. ano yan, ano ba nun, pinasa yung EPIRA law during a very critical time. Time. 2001. After ERAP was deposed and Within GMA 6 months, took over, Within Biglang 6 siningit months. yan. wala, 5 months. Within- 5 months. Within 5 months or 4.5 months, Pumasa yan. pumasayan. The takeover. Doon na may pera nga sa ibabaw ng lamesa ni Congressman Magtubo Oo. na in-expose niya Envelope. na Brown tumanggap siya ng envelope. 500,000 pesos. Oo. At lahat daw tumanggap noon. Oo. Nung tinanong yung karamihan ng mga congressman nung Hindi. nakatanggap, Wala ko ang alam. sagot nila, Marami hindi nagko-comment. Nung sinabi sa kanya, ba't hindi mo na lang isoli yung perang yan? Sabi niya, ayoko. Sila, di nila Yun po yung Sanlakas Party List. wala na Na yun. cost-oriented din. Oo. Talo na yun. Talo na rin yun. Pati si ETA. Kaya yung mga kaliwa ngayon, patalo na ng patalo kasi pare-pareho lang ng walang Oo nga, yun. kasi Pati, marami. pati si ETA nagreklamo. Pero nakakalungkot, no? Naipasa yung EPIRA within 4.5 months, Oh, 5 4.5 months. months. Oh. At sa halagang magkano lang, 500,000. Parang Isang ganito na congressman. epekto sa atin. Oh. No? Ng Hanggang ngayon. talagang lutong bakaw na. After 20, after Lutong 22 Macau na. years, ito ang ating kinakain ngayon. Talagang putik ang kinakain natin Nabenta- sa walang nabenta. yaan na ginawa 22 And years we are ago. talking about 3 sectors, ha? We are talking about the power generators. Yan. We are talking Transmission. about the NGCP transmission. Transmission. And we are talking about the Distribution. distribution. Ito yung tinatawag po na EPIRA law. EPIRA law. EPIRA. Electric Power Industry Reform Act. Kaya alam mo, marami nagreklamo, mataas ang kuryente, etc. etc. Yung mga investors ayaw pumunta rito sa taas daw ng kuryente. Yes. Yan yung number one nila eh. Talaga, totoo yan. Kaya ang tanong ko naman, meron pa Ang kayong nag-promote po magagawa? nito, President GMA. GMA. Siya na yung presidente nun. Ng EPIRA. Ang tanong ko Hindi naman, makapasaya nung no? Paano ni President Hindi. Erap, ayaw payagan nila. Hindi, sa RORB nga eh. ang tanong ko naman, Ayaw na payagan yan. alam na natin naman ng lahat, di ba, na ang problema yung IPIRA. Ito bang present administration at yung present leadership, may pag-asa bang buksan yung IPIRA? Baka naman. Meron yan. Meron. Meron yan. Balak natin It just takes a lot of political Kasi will alam to mo, do it. mahirap dyan. Tama yung sinasabi ni Sec Boying, yung political will, sapagkat malalaking negosyante na malalapit sa Pangulo. Di ba? Ang nakadiin dyan sa IPIRA. Tama. Hindi ba? So, Ano nga, pero isang tanong kasi dyan, oh. ito ba'y parang toothpaste out of the tube? Pwede mo ba bang ibalik? Ang nilabas mo ba na toothpaste, pwede mo pa ibalik sa Ibalik tubo? sa tubo. Mahirap. Mahirap na ibalik. Maaari, pero mahirap. Dyan. Oo. Kasi yan, pag binuksan mo, Baka ano na makita mo baka yan. sasabog pati yung tubo. Hindi na makahigop yan. oo. Baka sasabog yun. Di ba? So, pero at the end of the day, di ba, ang dapat reviewin is yung bang mga promises nung pagpasa ng IPIRA,
natamasa ba ng tao? Pero ano to ang pinag-uusapan mo rito is a bigger political setup eh. Ang pinag-uusapan mo rito, libertarian Democrats. Ang theory nila, government should not hold any business. At all. The private sector should hold everything. Diba? Kaya maghirap na ang gobyerno, basta mayaman ang tao. Kaso, ang taong government pinag-uusapan kasi, nila. ang theory mo rito, government is the equalizer that will give the poor something, unlike the private sector, which all goes to the rich. Kalimbawa nga yung NGCP, hindi ba? Kung tama yung pagkakadinig ko, ilang porsyento nung kanilang kinita, diniklaran dividendo eh. Yun nga yun. Hindi kasi yun nga yung libertarian Democrats eh. Ibig po sabihin nito, mga kababayan, Masuga pa sa pera yan. yung kita po ng korporasyon, di ba, imbis na yung iba ay Salit na ibalik para for improvement ng services, mga bagong transmission O line. reinvest. Reinvest. Dapat ganun ang usapan nun eh. Ang usapan to may reinvestment Kung di ako yan. nagkakamali sa Boeing, parang 5% lang ang reinvestment. Ang Lahat tawag ay... dyan, flowback equity eh. Dapat may flowback equity yan. Dapat. Yung kinikita nila, ibabalik nila para ma-maintain nila na maganda. naman na hindi Tsaka hindi dinidibidendo lahat. tingin ko naman yan. Pero ayon sa datos, ang net profit, ibig sabihin, bawas na lahat ng gastos to. Net profit ng NGCP ay 47.83% annually. Ibig sabihin, yung bawat piso na ginagastos na kinikita nila, 47 Halos 50%. Ano yan? Ano to eh? Ang kita. Ang kita. Ito na lang kumpitin mo. Yung kita nila sa past 3.5 years is bigger than the investment they initially put out. Oo. Kasi ang kita nila for the past 5 years is 23 billion net net Per year. net income annual to. Kumikita po Wala ito. pa 100 billion na pinasok ng mga... Wala pa. Bawing-bawi na. Bawing-bawi na. Yung sinasabi ni Yusek na yan, totoo. Ang problema nga is that the ERC should come in. Yun ang tingin Kaya ko. nilang trabahuin yan. In Kasi other words. ang private sector na namuhunan, susubok talaga. Yes, Dakmain they will yung try. pwede nilang dakmain at itakbo. At any given time, and especially in the case of monopolies, kasi yung sinasabi ni Secretary, Natural monopoly. natural monopoly siya, man. Water, yung mga ganyan. Electricity, transportation, yung Kaya nga diyan dapat matibay ang gobyerno. Papasok. Kasi ako nagtataka ako, for example, NGCP, yan ang transmission, di ba? Kung totoo na yan ay ginagamit para sa taong bayan, bakit napakarami pa ng mga bayan, probinsya na hanggang ngayon ay hindi pa nakakonekta sa grid? And then, problema kasi Diba? pa dyan, Yusek Dodo, halos 5% o wala pang 10% ang pina-plowback nila para for improvement of services. More than 90% na, naalala ko yun sa hearing ni Sen Rapi Tulfo dahil siyang chairman ng energy, talagang halos lahat ay dividendo. Ang dividendo po, ito po yung porsyento ng kita ng kumpanya na ibinibigay doon sa nagmamay-ari ng kumpanya. Di ba? Ang nakakalungkot dito, 40% dito ay Chinese-owned na, yung China Grid Corporation. Kaya sa mga kang lutong Macau talaga to. That is also one of the basic factors tungkol dyan is tungkol nung sa development ng ating energy sector. Kasi the power base of all of these things, gusto mo lagyan lahat ng mga transmission kung wala ka namang kukunin na power and anywhere. Aanin mo yun. Patay ka. Hindi, dikit-dikit to Alam mo, Kagaya niyan, I'm telling you, yung tungkol sa ancillary services. What kind of ancillary services do we have? Tanungin mo sa kanila. Kanya na nga. So, tanungin dito mo sa dapat kanila papasok yung... workoutin mo na dapat yan. Dito dapat papasok yung ERC. Hindi ko naman maintindihan dito sa ERC. Kung ilang taon, sinasite nga ng NGCP, hindi naman kayo nagko-conduct ng review Ang ibig mo sabihin, yung huling umupo dyan, buti nga yung ERC chairperson ngayon, nagtatrabaho. Sino ba ngayon? Di Malanta. Si Mona Lisa. Di Malanta. The problem with Mona Lisa, also the chairperson. Alam mo na yon. Alam mo na. Kaninong bata yon. Kanino yan. Kaya problema rin. Pero bago ka umalis, Secretary, kasi merong... mayroon Zoom. May Zoom meeting. Ito lang, kung nandun tayo sa energy, sana i-review nyo sa NJB. Ito pa. Hindi, yung pag-acquire ni Turbo Brad. Ayun na, umasok na. Ano nga ba kumpanya yun? Anong kumpanya yun? Oo, di ba? Binili nila ng murang-mura.
WSM. WSM. WSM, ang pinagsasabi mo. Yes, sir. Yan ba ang sinasabi Si Turbo Brad yan. Si Turbo Brad yan. Ang Si pasimuno Melvin niyan. Matibag? Ha? Sino yun? Melvin Matibag? Sino yun? Turbo Parang Brad gano'n yun? ang pandinig. Ha? Yan Hindi. dapat itignan Ano ninyo. yan? Malapit kay GMA rin yun. Ayun. Ang Hindi magandang, ang, Hindi, tsaka Batang Kusi yun. O to, didiretsuhin na natin. Batang Kusi yun. ang maganda nga Hindi dito. matibag-tibag, ha? Hindi matibag-tibag. Ngayon, siya ang tumibag. Para din si mga turbura na titibay, ha? Hindi, tsaka baka akala nyo, yung mga congressman lang, tsaka politiko ang lumilipat ng partido. Ba, ito ang number one. O, di ba, Hindi, nag-resign sa PDP may laban. motto yan eh. Tawid ng tawid, tuwad ng tuwad. Turbo Brad. Turbo Brand. Dodo, dulay. Kaya ang dami nga, mabuti nga nandyan si Sods, secretary. Oo. Kasi ang dami i-review dapat. Oo. Ang Eh, dami yan, nire-review, ha? alam mo, yan ha, ang Kaya- laki niyan. Yan, tingin ko, meron kayong mahahalukay dyan. One of Di the ba? most basic nga yung sinasabi, di ba noon pinag-uusapan din tungkol sa, aside from the power, yung tungkol sa water, sinabi niya, there are 12 provisions of the original contract na kailangan palitan. Nasaan na yun? Oo. At saka ito, bago natin makalimutan. Ito yung pag-acquire ng grupo nila, walang bidding to. Tsaka wala itong approval ng OP. Void yan. Ng OP. Gabe, no? Ano yan? We can always do something about it. Oo. Para Sana doon- makita naman natin. Hindi, malaki daw ang malaki Para daw doon ang tumakas, capitalization nun, pare. Ha? Malaki ang capitalization. Magkano? nun. Sentimo lang yun 250,000. eh. Ha? Sentimo. Sino? Di ba? Ang Malaki kinikita. daw ang... Anong pangalan nitong grupo? Anong Ay, alam mo sa sekretary. Mamaya. Mamaya. Tulong namin sa'yo, pero dapat maimbestigahan yan. Eh, kaso Diba? may submitting Sa secretary. executive, Wisdom eh. tsaka sa legislative. Di ba? Lalo na sa executive. Lalo na sa executive. Dahil ang laki ng kinita nila dyan. Kasi ang daming mga nangyayari, pati yung bata mo, ito. Diyan lang sa Bendia Corner Rojas, Boulevard. Nako, Bendia World Trade Corner Center. Rojas. Oh. Matindi rin yan. 1 peso per square meter yan. Sino yan? Uy, Sino yan? Ang tagal na yan. Ang tagal na yan. 1 peso? Oh. Oh. Marami na rin kinita yan. Oh, super na yan. Sabihin nyo na sa akin. Ay, may submitting ka, Oh, boss. ayan na, magbe-break lamang po kami dahil meron Maya-maya, sabihin na natin. May submitting. Oras po natin, Ayaw talaga 15 umalis. minuto na makalipas sa ika-10 ng umaga. Morning, good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Senator J.B. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay, at si paring Edwin Eusebio. Si Secretary Boying Ho, meron lang Zoom meeting. Zoom meeting. Ano ba yan? Doon pa rin sa Importante. visit ni... Hindi, importante. Hindi, yata dalawa. yun. Dalawa. Yung Bangladesh. sa visit ni Timor-Leste. Timor-Leste President Ramos Horta. Yung At saka yung Bangladesh Bangladesh Central Bank. Oh, yung piyaso ko doon. Yung dati, matagal na yan. Naku, sana naman dyan sa Bangladesh. Ito yung nagpasok ng pera, di ba? Pera. Yes. Eh, nadakma rin nila rito yung maliit lang na branch manager eh. Oo. Di naman Kawawa ako yun. makaniwala na bilyon-bilyon. Ang Diba? nangyari? Involved na pera dyan. si Maya. Di ba? Pagkatapos ang nadakma nyo lang yung branch manager. Ba't di nyo tignan yung mas mataas dyan? Oo. Di ba? Yun ang mahirap po dito sa bayan natin eh. Pero Ang actually, alam nadadakma lang mo, maliliit. going back na imbestiga namin yan eh. Yung talagang branch manager, meron na siyang history sa dati niyang bangko. Ayun. Siya Kasi talaga. lilipat lang ba to? Lilipat Ang lang. nangyari dyan, ang kawawa dyan, actually, si Lorenzo Tan. Lorenzo Tan. Maayos, disente. Siya ang tinamaan kasi may-ari siya ng bangko. presidente. Pero talagang gumawa nun yung Ano ba naging tama kay Lorenzo Tan? Wala Eh, naman. natanggal siya that Natanggal. time eh. Pero napakagaling nun at maayos At na saka tao. siyempre, nun. pagdating Disente sa yun. banking community, medyo nagano si Lorenzo. Pero mausay na tao Maayos sana na yan. tao yun. Magaling yun. Maayos na tayo. Siya yung tinamaan because of itong Hindi naman kaloko ni nakabalik Maya yun. de Guito. meron Nandiyan naman din. siya ngayon. Pero yun, Babalik siya hindi na naman yan. ako maniwala, branch manager Mahusay. lang. Eh, magpapirma ka nga lang ng isang... Hindi kasi nagkaroon Andyan. ng... Hindi, alam mo, Perception. ang sa totoo lang, yung sa branch manager, pag tinira ng branch manager yan, tandaan mo lang mga branches, ino-audit yan ng main office. Pag ayos ang papeles mo, hindi mo kagad masisilip yan. Kasi iba, ginagawa. Kamo nga nito, nalaman lang nila, audit na, pinuputok nila na peke na. pala yung mga dokumento. Pero Pero may- pag nag-audit dyan, medyo nahihirapan yung mga, siyempre, auditor yan, ano? Na silipin lahat yan. Imagine ilang transaksyon ang ginagawa mo sa isang araw para makita mo yan. Medyo, alam mo, pag talagang inuluhan ka ng iyong branch manager, talagang malaki problema mo. Pero yung branch manager na yun daw, Kala ko yung Bombay na naman eh. Hindi. Babalik tayo sa Bombay eh. yung branch manager na yun, Oh. malakas sa taas. Siyempre. Bypass nila si Lorenzo. Ayun ang nangyari. Ganun, ha? Yun ang nangyari. Kaya may kasabot siya na mas mataas, ano? May kasabot yan. May kasabot. Yun ang sabi Tsaka may niya. ano na yun, Kong Jonat, meron na talaga siyang record eh, sa dato niyang
Bangko. yun lang, employer. May mancha na pala. Meron na. Pero bago yung babati lang ako, bago matapos ang programa natin, bati lang ako mga nakikinig sa atin ng ating kaibigan doon sa ating embahada sa Tokyo. Nag-celebrate ng birthday niya ngayon si Sino yan? Aki Sino yan? Sultan. Aki bata to ni Amba Milen. Albano. Milen. Milen. Amba Milen. Napakagaling ng ating ambassador doon. Aki, happy birthday, Aki Sultan. At saka si may bumabalik na balikbayan kaming kaibigan na abogado from New York. Yes. Si Attorney Jing Poblete. Welcome back. Turbo rin yan, Turbo Brother. Turbo rin yan. Of course. So, welcome Siyempre. back, welcome back. Naghasik na lagim sa New York, ha? Yung mga turbo, ha? Hindi nagasing ng lagim. Basta pag inimbit, Matagal na nagasing ng lagim doon. basta si JB, ha? Sino yan? Ito naman request Si ko lang, ha? Attorney Jing Poblete. Sana makita ninyo kung paano in-acquire, ha? Itong WSM, ha? Saka yung operations na ito, ha? Tingnan nyo lang. Kalungkot, Tingnan nyo lang kung tama, ha? Ako wala akong sinasabi. Maraming mga ano dyan sa power industry, sa Diba? water, utilities. Alam mo, Pagdating sa utilities. Ed, minsan nakakalungkot, no? Yung marami tayong problema ngayon na kinakaharap. Oo. Tawag nito. Inflicted wounds. Kagagawa natin, kagagawa ng gobyerno. Tulad na lang ng EPIRA. Ang ganda sana ng bentahe. Oo. No, ipa-privatize lahat para may competition, para bumaba ang presyo ng kuryente. Ang nangyari, totoo, na-privatize ang mga napokor power plants, ang transmission, distribution. Ang hindi nangyari, yung bumaba ang presyo. Ang kuryente. Oo. At yan po, araw-araw, Diba? binabalikat ng mga mamamayang Pilipino, ha? Nakakalungkot. Kasi diba? yan, takeover na ginawa nila noon, the takeover was really questionable. Saka yung promises All na of yung these mga things. electric cooperatives palalakasin, ayun. di ba? Rehabilitate. Tingnan mo kung ano nangyari. Lalong lumubog. Tsaka, tama si Sec Boying, this EPIRA was passed June of 2001. Kabababala ni President Erap January. So, pinas-break talaga ito. Oo. Di ba? Walang kaduda-duda. Pinas-break to within 6 months. Kasi nga, at that time, sila Sec Boying, that time, nasa PMS, mahihigpit. Hindi maipasa-pasa yan, hindi makalusot. Tama. So, within that period, with less than 6 months, pinasa ito. Within nga, for a mere 500,000 na bawat congressman, binenta nyo. Ngayon, pinapasa ng buong bayan. No? Fast Diba? break. Gandang milyong Of Pilipino. course. Diba? Magkano lang yung 500,000? Of course, the original sin was the immediate, Say. hindi, yung tungkol doon sa Department of Energy dati. The first act, Pinalis. one of the first act Was to abolish the Ministry of Energy. Yun. Di ba? Pero, Meron ng Philippine Energy Development Plan. Tapos kaya sunod-sunod na yan. Kaya nga, baka- And itong EVIRA was one of the main activities. kaya nga baka ngayong panahon na Yung Sana. bang promesa ng IPIRA, nagawa. Madali naman reviewin yun Madali. Di ba? Madali yan. Parang Pero kung sa- lang din yan Pero sa totoo lang, pag binasa mo yun, hindi mo maiintindihan. Oo, mahilo ka. Mukhang it was designed to Masyadong, confuse. ano ba? Masyadong technical. Masyadong technical. Kahit na gaano pa siya ka-technical, isa lang ang itatanong ko Yung bang singil sa kuryente sa taong bayan bumaba? Hindi. Hindi. Miski na pagilu-hiluhin mo pa yung technical dyan sa text. Pero, yung mga utilities, ang mga nag-take over, yung Puro lalaki ng bilyonaryo kita. na. Alam mo yun, Sen JB, ito nga problema natin on utilities, hindi lang to power Oh, Water, di ba? Power. Petroleum, lahat yan. Communications, yan. Communications, Dikit-dikit transport. lahat yan. Talagang problema kaya tayong nga malaki dyan. Kasi- Napakagaling ng pinakaninong nila, Godfather. Oo, magaling. Yung godfather nila, madalas kong makita Nandyan sa... Saan? Malapit dyan sa Perea. Text. Nagte-text ha. O bago na tayo magtapos boss. Building, anong building? Ang building, hindi, medyo luma yung building. Ganun? Mababa lang yung building na yun. Nandun sa may kanto ng Perea tsaka Paseo de Rojas. Uy, doon tayo kumukuha ng lisensya, yung mga announcer, di ba? Bayawan ko sa'yo, ikaw Ganun? lang. Ba't ako may sasama? Ito lang bago lang tayo magtapos Sen JB kasi ang So, balita EPIRA, dito. bago yan. Sige. Yung EPIRA, Oh. ang talaga nangyari, Pinera. Pinera. Pera-pera. Pera nga Kaya di ba, Pera Kaya nga tiyawag doon, National Power Grid. Grid. Ang dami nang Diba? nangyayari dyan over the years from 2001 to now. Ang tawag natin dyan, Lutong Macau. Yun. Naluto tayo. Naluto tayo sa sarili tayo mantika. dyan, Yan. Oo. Kawawa. Pero ito si Marami JB, ka balita mo nga ako dito dahil meron balita dito si JB. Yung Senate daw, kayo, nirecall nyo daw yung budget ng PSA. Na-approve na to Na-approve na yung budget ng PSA pero nirecall ninyo
dahil daw dito sa pag-issue daw ng birth certificate sa mga foreign nationals na Oo, nakakuha kasi ng nagkaroon ng passport. issue. Oo. Galit na galit si Sen. Loren actually. Kasi siya nagde-defend sa DFA pa. Sabi, ipapasa namin to pero magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Dahil may mga Chinese nationals nakakuha ng genuine passport, Philippine passport. Di ba hindi DFA yung habulin? DFA tsaka ano, dahil sa document ng PSA. Alam mo, ganito kasi yung proseso niyan, ano, doon sa PSA as well as sa DFA, ano. Yung PSA yung nag-i-issue ng original, authentic copy na security paper ng birth certificate. Okay. Ngayon, ang tanong dito ngayon, yung bang inisyo na birth certificate ay fake ba yung birth certificate pero in an authentic security paper? Ibang issue yon. Kung yun ang issue at fake yung laman pero tama yung security paper, PSA. maaaring pwede mong sisihin ng PSA. Pero kapag ang papel mo authentic na PSA na document, authentic yung laman, authentic yung papel, at na-issue naman ng passport, boss. Medyo, DFA. parang unfair naman. Dahil ang proseso niyan, sa DFA, bago ka kumuha ng passport, talagang ipapakita mo talaga, authentic security paper, ang ibibigay mo, may code yon na authentic yun. So, sinasabi mo, Yusek Dodo. Ang sinasabi lang ni Yusek Dodo. Iiksiyan ko na. Hindi, pare. Oh. Ang sinasabi lang ni Yusek, sindikato ito. Ng mga agencies. Sigurado yan. Iiksiyan ko na nga. Patawag nyo si Manalo. Oo. Di ba? Para magkaintindihan na kayo. Kayo ba PSA? Ikaw ba Manalo? Paano ba nangyari to? Para maliwanag. Para maliwanag. Di ba? Kasi maraming ang... Sino mga padrino ng sindikato nyo? Hindi, ito kasi base doon sa datos na nakukuha ng immigration, ano? Yung sa mga nauhuli, Sen, na mga Chinese na may hawak ng Philippine passport. Pag tiningnan mo to, ang ginagamit na birth certificate dito ay pangalan ng Pilipino. Kaya lang ito nauhuli kasi kapag ito ay dumaan sa BI, sa immigration, pag in-interview mo to, boss, hindi ito makasagot ng matino. Kasi nga, Chinese diba? Pero ang tanong dito, yung bang sa investigation, ang gusto ko malaman, doon ba sa investigasyon, yung bang pinakitang birth certificate na sinasabing verify ng PSA, ito ba ay authentic security paper at authentic yung laman? Kasi tayo mismo, kaya natin kumuha ng certified copy ng birth certificate. Wala nang oras. Patawag na lang si Manalo at ipatawag yung PSA. Tapos. Para tapos. Diba? Magpaliwanag kayo dun sa Senado. Magbo-blue ribbon ba? Sinabi. At saka siguradong sindikato na yan. Sindikato talaga. Meron pa kayong pwedeng isang imbestigahan dyan, ha? Ito si Little Boy, pero wala tayong oras. Ito si Little Boy. Little Boy? Sino yan? Marami ding nakuha ang posisyon nito eh. Marami nakuha ang posisyon to nung panahon ni Pangulong Duterte. Puro pangako din to eh. Wala rin nagawa ito. Pero sa marami pagbabalik na dakma rito. Marami rin ay, dakma super. diba? Binukulan pa si Sen JB. Next week. Siya ngayon? Nabukula ka? Ay, hindi naman. Ano ba mega? Parang dispelansyado nga ulo mo eh. Ano ba gamot sa bukol? Ano ba gamot sa bukol? Yelo lang. Para mamanhid. Pero ito si Little Boy. Nandyan na naman daw sa paligid at gusto pang bumalik sa panahon ng Marcos administration. Nako naman. Boss naman, tama ka na. Dai-dai mo ng na-accomplish na mga kung ano-ano. Diba? Hindi ko lang alam kung nagbenepisyo yung taong bayan doon sa na-accomplish mo. Magpaalam na tayo. Baka masabi pa natin kung sino to si Little Boy. Pero nasa news. Si Little Boy? International. Yung Clark International Airport Terminal. One of the most beautiful airports. Yes. Ay, paano Yan ay dahil kay Mr. Gokong Wei. Diba? Dahil ko yan Robinson's Group eh. Diba? Hindi lang, bakit tayo mag-break? Kasi, Lisa mo, overtime na tayo eh. Sabi niya, nice spoiler, sir. Thank you. Yan. Ito, babatiin lang natin na baligtasin Makintab to to, ha? San Jose, Batangas from the Baxilom family. Good morning sa inyo, ha? Yusek! Andulas eh. Andulas. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Salamat po sa inyo magsama sa amin dito sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino!
J-Bears, ito po, muli, sa susunod na linggo, mabuhay tayo tayong lahat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito yung inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Edwin Eusebio po, maraming salamat. Magandang umaga. Sa ngalan naman po ng ating pong kapartner, Ambassador Teddy Boy Locsin at si Paring Pao Capino. Ako naman po si Ed Javier. Maraming salamat po sa pakikinig sa Executive Session. This Executive Session is adjourned. Salamat, Facebook. Thank you. Ang balitang ito ay